Hello, Don Getting Sponsor Pat. I am Gwen Yasin El Fajardo, the leader of this group. And now, i-explain po namin yung aming finals project na Smart City Emergency Response Management System natin. So, let's start. Now, greetings po, Sir Pat. Tonight, I'll be discussing the first half of our code. Dito nagsimula ang program, gumawa po kami ng scanner para makapag-input ang user. Tapos, pinapakita na rin po dito yung title ng aming system. Next naman po, sa part po na to, gumawa po kami ng graph na may 8 locations. Then, inad po namin isa-isa yung main areas ng city. Next naman po is dito, kinokolekta namin ang bawat locations. Yung number sa dulo, for example po, is yung 4, 5, tsaka po 7, 6, 3. Yun yung distance or travel cost. Pagtapos na po yung setup, pinapakita natin yung simple ASCII map ng city. Next naman po is dito, nireload yung responders. Tapos, tatlo po sila, which is yung ambulance, fire truck, at police unit. At may kanya-kanya po silang assigned locations. Next naman po, then nililista po namin lahat ng responders para makita ng user kung sino ang available. Next naman po, sa part po na to, nagsisimula na ang emergency input. Pipili po ang user ng emergency type. Then, nag-read ng numbers yung program, tapos kino-convert ito into text using a switch na fire, road accident, or theft. Next naman po, dito tinatanong natin kung saang location nangyari ang emergency, pinapakita din natin ang lahat ng available locations. Next naman po is kapag mali na ang in-input, inuulit niya po hanggang maging tama po ito. Next naman po is hinihingi natin yung urgency level from 1 to 10. Then, pag kompleto na ang details, gumagawa tayo ng emergency object, tapos ini-insert natin ito sa emergency BST. Isang binary search tree para maayos ang pagsisave or pagkasave. Next naman po sa dulo, last part, pinapakita natin na successfully added na yung emergency with all the details. So, Danga greetings. I am Vonjo Marie S. Lagata and I will be explaining how our program handles the emergencies. So, this part of the code is one of the most important part. Why? Because it is the one responsible for handling the emergencies in the system. So, we used a while loop to keep the process running until the emergencies are resolved. Meaning, magra-run yung loop na to hanggat hindi nauubos lahat ng emergency na nasa binary search tree. So, sa loob ng loop, tinawag niya yung method na get most urgent para kunin yung emergency with the highest urgency. Then, ipiprint niya, emergency is currently being processed para malaman ng user na nagpa-process na yung system at nire-resolve na yung incident. Next, tinawag niya naman yung all responders na method para kunin lahat ng available na responder. Then, kukunin naman niya sa kanila yung shortest distance using the best dis na variable. And, i-compute niya yon gamit yung algorithm sa kabilang class which is the DigKStra class. And then, after ma-check lahat ng responder na available at saka yung pinakamalapit, ipiprint niya to para makita ng user. So, at the end of the code, para mas mabasa ni user and mas maintindihan, magpiprint din siya ng visualization ng start at end. Then once na ma-execute na at ma-print na ito lahat, the program prints the incident has been resolved. Then after ma-resolve nun, lastly, tinatawag niya naman yung method na delete most urgent para naman yung next na most urgent ang papasok sa loop. And that's all for my part. Thank you. Ang vertex class ay kumakatawan sa isang node sa graph kung saan naka-star ang name ng location at ang listahan ng edges na nakakabit dito. Samantala, ang edge class naman ay nagre-represent ng connection mula sa isang vertex papunta sa ibang vertex gamit ang toIndex. Index ng target vertex
at may kasama ring weight para sa distance of coast. Yung sa next sa edge ay ginagamit para gumawa ng linked list ng edges. Kaya madaling mag-add ng multiple connections per vertex. In short, ito yung basic structure ng graph gamit ang adjacency list. Ayan. So, once again, I'm Green Jasin Fajardo po. And now, I'll be explaining the graph class po natin as you can see here sa screen po ng ating code. Ayan. So, yung graph class po, ito yung key part ng ating system which is a Smart City Emergency Response Management System natin. So, basically po, yung graph class na nagpe-present ay yung pinaka-city natin. Okay? So, parang mapa siya na may locations at connections. So, ito yung magiging foundation din po ng ating shortest path computation para sa emergency routes ng ating system. So, as you can see po dito sa code, meron tayong public graph, int cap, ayan, and then vertices new vertex cap, and then vertex count equals to 0. So, dito po, nag-set up tayo ng array of vertices. Cap means capacity, gaano karaming locations yung kaya niya i-store sa ating system, and then meron tayong vertex count equals to 0 kasi at the start po wala pa tayong nilalagay na lugar. And then meron tayong method dito makikita which is the public int add vertex. Meron tayong parameter dyan na string name. So dito po, ito yung nag-a-add ng bagong location sa graph natin. Pero bago siya mag-add, chine-check muna kung existing na yung name kasi ayaw natin ng duplicates. So, ayan, if vertices i.name that equals name, return I. So, ayun po yung pan-check natin. Kapag bago naman siya, gagawa ng new vertex object and then ilalagay natin siya sa array. Tapos, meron tayong makikita dyan na vertex count increment kasi ito yung mag-i-increase ng vertex count natin. So, in short po, ito yung mag-a-add ng cities or areas sa ating graph. And then, meron tayong makikita dito. Next na method natin is the public int index of. Meron tayong parameter na string name din. So, ayan. For int I is equals to 0, I is less than, and vertex count, then I increment. Ito naman, ito yung hinahanap yung index ng isang vertex by name. No? So, that's why meron tayong if vertices I.name that equals name, return I. Kung wala, babalik siya ng 1. That's why meron tayong return negative 1. Meaning, hindi pa registered yung location na tinype ni user. So, next method, meron tayong name of, public string name of. Meron tayong parameter dyan na int idx. Ito, napakasimple lang po ng method na to, no? Kung may index ka, this returns the name of the vertex. That's why meron tayong return vertices idx.name. So, ganun lang po kasimple yung method na to, no? And then, meron tayong method ulit na public void add edge. Meron tayong parameter dyan na string A, string B, at int W. So, itong code na po ito yung pinaka-importanting part sa graph, no? Ito yung adding connections between locations po natin. So, yung A at B ay yung dalawang lugar dito sa ating code. Then, yung W naman is yung weight natin. Usually, distance or yung travel time. Kung hindi pa existing yung vertex, automatic siyang i-add. That's why meron tayong if A is equals to negative 1, IA is equals to add vertex.a. So, ayun po yung ibig sabihin nun. Automatic siyang mag-a-add. Tapos, gumagawa tayo ng new edge. As you can see yan, edge E1 equals new edge. Then, meron tayong parameter dyan na IB at yung weight natin. Meaning, ginagawa natin siyang bidirectional. So, dalawang edges yon. Pag sinabing bidirectional, dalawang edges po siya. Kasi realistic na two-way yung mga roads sa city. That's why ganun din po yung ginamit sa aming code or sa aming system. And then, so for example po, kapag nag-add tayo ng edge between central HQ and yung uptown natin, magiging connected sila pareho. That's why meron tayong, ayan, yung code natin na vertex IB.edges equals to E2. Then yung isa naman is equals to E1. So, ayun po yung nag-represent para maging, ayun yung gumagalaw sa ating code para maging bidirectional siya. So, ito yung ginagamit ng buong routing algorithm natin para malaman yung shortest path sa ating system. No? So, ayun naman po yung graph code. Overall, the graph class, ito yung nagbi-build ng city map natin sa ating system.
So ito dito nag-i-store po yung locations, nagko-connect din through weighted edges, and then ito yung mag-a-allow din sa system natin na to compute fastest emergency route. That's why ganun po yung ating mga conditions, and meron din mga shortcuts para malaman agad natin yung emergency route sa ating system. So next sa ating system, i-explain na po ng aking isang member po. Dangal greetings, my name is Sam Datoy, and now I will discuss the Drista method sa shortest path sa aming code. Dito, itong method na to, ang ginagawa ng Drista shortest path natin is starting sa start location or sa source natin, babalik niya yung pinakamalapit na distance at ibabalik niya yung mga malapit na mga location. Kumbaga, shortest distance tapos shortest path. Ganun siya. Next is variable setup. So, meron tayo ditong integer v is equals to vertex count. Ito, binibilang niya kung total ng vertex sa ating graph. Then, etong distance or kumbaga integer distance yan is mayan yung magiging lagayan natin ng ating shortest distance o kilometer. Then, itong verb naman, dito ini-store yung shortest na path natin. Kumbaga, uptown, downtown, tapos riverside, ganon. Mga ganon siya. Kumbaga, yung pinakamalapit na ganon. Then, yung visited, ito, chine-check kung unvisited or visited na ba yung vertex na yon. Kumbaga, para ma-finalize niya yung shortest distance, ganon. Kaya i-check niya kung visited na ba or hindi. Tapos itong infinite or yung final integer infinite, ito yung malaking number. Kumbaga, default siya para maging wala siyang limit, ganon. Pwede umabot ng 100 km, ganon. Next is initialize arrays. Dito, pag initialize arrays natin, kumbaga, initialize natin sila into 0. Lahat ng nodes distance natin is infinite. Then yung prep natin is negative 1, kumbaga wala pang path, wala pang route. Then yung visited natin is naka-false pa kasi wala pa tayong visited. Kumbaga wala pa tayong dinadaanan na vertex. Tapos, yung distance, kumbaga makikita niyan, this SRC, kumbaga distance source is 0. Kasi, ang pinaka-starting point natin ay may distance na 0. Kasi doon tayo magsisimula. Then, dito na tayo sa main loop ng ating Dijkstra. Okay? Kailangan natin ulitin ng v times upang ma-process lahat ng vertex. Kasi yung v, ayan yung, di ba, yung kanina, yung total of vertex sa ating graph. Okay? Then next, another for loop. Nakalagay dito, integer u is equal to 1, negative 1. Diba? Tapos yung integer best natin equal to infinite. Kumbaga, infinite kasi malaking number yan, diba, yung nasa best. Ayun yung i-compare natin sa pinakamaliit na distance. Okay? Dito tayo sa for loop. Itong for loop, naka-base to kung gaano karami kung ilan yung vertex sa ating graph. Nakalagay dito, may condition tayo ng if not visited and distance is less than to the best, yun yung i-update niya, i-store niya sa mismong new at sa best natin. Kumbaga, yung false visited, kung hindi pa siya visited, yung vertex na yon, tapos yung current distance natin is less than sa best natin. Diba yung best natin is 1 million? So, kung less than siya doon, mas maliit pa siya doon, i-store natin siya sa mismong best natin, tapos yung u, kumbaga yung vertex natin. Okay? Then, meron dito, if u
is equals to -1, i-break. Then visited u equals true. Ito, kung wala nang mahanap na path doon, i-break niya na. Kumbaga doon natapos yung algorithm. Kung wala na siyang mahanap na unvisited, i-break niya yung algorithm. Tapos, ipa-finalize niya yung vertex na yun. Tapos, ibig sabihin, sure na yung shortest distance niya, hindi na magbabago. Kumbaga, may final route na tayo, tapos may final distance na din. Okay? Etong, next is, meron tayong ditong edge E equals to vertices U dot edges. Ito, kukunin niya lahat ng neighbor or connected na edge kay U. Kumbaga, iisa-isahin natin sila. Then, another condition, di ba may while loop tayo dyan, if yung E is not equals to null pa. Kumbaga, lahat, yung neighbor niya ba, kumbaga, hindi pa equals to null. Ganon. Tapos, next is, may if condition tayo. If not visited, ipupush yung neighbor mismo, i-execute niya yung condition. Then, and yung this or this u plus e that way, ito yung current mo, kumbaga yung current distance mo. If yung current distance mo is less than sa this ito index natin, ayun yung i-update niya. Kumbaga, kung mas malapit to, i-update mo yung mismong variable. I-update natin. So, kaya meron dyan sa baba ng condition na yan, this is that to index equals to this u plus e that way. Kumbaga, in-update niya kasi ayan yung mas maiksi, kumbaga mas malapit na distance. Tapos, i-update din natin yung previous vertex natin. I-save na yung previous vertex papunta sa vertex na yon. Okay? Para mabuo yung actual path natin mamaya. Then, yung E equal to E dot next. Ito, lilipat ka sa next na neighbor or next na edge natin. Ito yung nagpapalipat. Kaya, may nasa labas siya ng if-else natin. Ay, kumbaga ng if condition. Tapos, i-return natin yung result after ma-execute lahat na yon. Di ba may E dot next tayo. Diyan, kung maubos yan, mag-i-stop na siya kung wala na siyang mahanap na unvisited. Diba? Tapos, i-return na natin yung final distance natin, yung baga final shortest distance, tapos yung kumbaga yung route natin, kung ano yung mga route na yon na kinompute natin yung distance. And that's all for the Distra shortest path. And thank you for listening. Good day, sir. My name is John Ray Benansol. Ngayon po, i-explain ko naman po kung paano gumagana itong mga methods na ating i-explain tulad ng reconstruction path at print simple assay. Yung mga methods na to ay part po ng aming graph.java na ginagamit po namin para mag-represent ng mapa at ng mga network nodes. First na i-explain ko po ay yung reconstruction path method. Ang purpose nito ay para ma-recover at ma-reconstruct po natin yung path na galing sa source vertex papunta sa kanyang destination vertex. However, ito po yung typical na ginagawa natin after gumamit ng Disjastra algorithm, kung saan meron tayong prev array na nagsasabi kung ano nga ba ang previous node ng bawat index. So, first step po natin ay kinukuha muna natin kung ilan yung vertices meron yung graph. So, ito po. Int capacity is equal to g.vertex count. Next, gumagawa rin tayo ng temporary array na magsisilbing lagayan ng path habang iniipon natin ito. Which is ito po yung code niya. Int temp is equal to new int capacity. However, meron din tayong cur, which is start with the destination dahil babalikan natin yung graph kung saan yung path papunta sa kanyang source, which is int len is equal to 0, int curs is equal to dest. So, step 2 po natin. Gagawa naman po tayo ng while condition na while
cur is not equal to -1, temp len plus plus is equal to cur. Ina-add muna natin si cur sa temp. Kapag si cur ay equal na sa source, magbe-break na po tayo. If cur is equal to source, break. Otherwise, cur is equal to preb, cur. Parang isipin na lang natin na balikan mo yung dadaanan natin. Galing sa destination, papunta sa previous hanggang mapunta tayo sa source. So, step 3. Gawa tayo ng condition ng if temp len -1 is not equal to source, src, return new string 0. Itong line na to ay nag-check kung talagang nararating natin yung source or yung ating pupuntahan talaga. Kung hindi, ibig sabihin wala tayong valid path. Kaya we return an empty array. Next, step 4 natin. String path is equal to new string len. Ito naman yung pag-reverse ng path kasi kung maaalala natin from destination to source, tayo nag-i-store ng sa temp. So we reverse it para magkaroon tayo ng order na from source to destination. After nitong step, we return the path as an array of names. So this is the code for gagamit tayo ng for loop na int I is equal to 0, I is greater than len I plus plus, path I is equal to g dot name of temp len -1 minus I, and then return tayo sa path. So summarize lang natin yung reconstruct path. Dito, naglalakad pabalik ang ating destination gamit ang preb. However, nagre-reverse din ito para maging tama yung direction ng path natin. By then, nagbabalik naman ito or nagto-throw ng mga listahan ng mga names sa nodes na dinaanan ng shortest path. So next, dito naman po tayo sa ating public void print simple map assay. Ang purpose nito ay ang pagdi-display natin ng buong graph in a simple way, maganda sa paningin, at readable assay format para makita natin ang connections bawat index. Paano naman to gumagana? So, further ado, let's start it. Gagawa tayo ng loop through each vertex. Kada vertex, ipiprint natin yung pangalan niya in brackets. So, by then, ito po yung code natin. For int I is equal to 0, I is greater than vertex count, I plus plus, system.out.print, vertices I, name, plus, then, so, tatawagin natin yung edge. Edge E is equal to vertices I dot edges. While E is not equal to null, system.out.print, vertices E dot to index, name, E dot weight plus kilometer, E is equal to E dot next. So, that system.out.print new line. In short term, maglilist tayo ng edges. Gamit ng while loop, nilalakad natin yung link list ng edges. For each edge, ipiprint naman natin yung name ng connected array sa kanya. And yung weight, usually ng distance in kilometers dahil yun po yung kailangan. So, possibly, ang magiging output natin ay A going to B 5 km, C 8 km. Then next, B A 5 kilometers and D 2 kilometers. So basically, para lang siyang simplified na map showing na hindi komplikado para malaman or maintindihan lalo ni user na ganun kadali ang path ng bawat places. So, next, i-come up lang natin or isa-summarize natin ang purpose ng dalawang method. So, sa reconstruct path, para makuha ang actual na daanan from point A to point B. So, next, print simple map assay. Ang purpose nito, para ma-visualize natin yung buong graph at hindi natin ito makalimutan dahil in data structure and algorithm, once you coded them, hindi siya automatically na nandito na to, nandito na to. So, ang gagawin natin, magbi-visualize tayo using print sample map assay.
together, yung dalawa na to ay nagbibigay ng navigation style functionality. May mapa ka na at kaya mong ipakita yung shortest path. In summary, yung dalawang method na to help us to understand both the structure of the graph and exact route between two nodes. Commonly, ginagamit tong application na to para sa mapping system, delivering route planning, campus navigation, at kahit sa network routing algorithms. So, dahil ang project natin ay tungkol sa city map system, that's why ginamit natin to para hindi tayo malito sa ating flow ng ating system. And thank you, Biden. Greetings everyone, my name is Justin Carmalawit. Yung unang part ko ay yung DIJ Star Result class. Ito yung ginagamit para ma-store yung result na DJK Star algorithm. Meron siyang dalawang arrays, yung dist na naglalaman ng distance ng bawat location mula sa starting point at yung prev na nagtatago kung saan nanggagaling yung path. May constructor din siya na DIJ Star Result int bracket this int bracket prev, kung saan dito ina-assign yung values para magamit sila sa pagkuha ng shortest path. Yung pangalawang part ko naman yung responder class. Ito naman yung mga responder like ambulance, fire truck at police. May field siya na ID, type at location para makilala kung sino yung responder at saan siya galing. May available din na ginagamit para malaman kung may pre or PC na. Sa constructor, dito naman sineset yung details ng responder. Automatic na available equal true, meaning ready siya agad sa gamitin. Tapos, meron ding toString parenthesis na parang clean yung output kapag pinakita na yung details ng responder sa system. So, ayun yung part ko is more on saving result ng shortest path at pag-handle ng info ng mga responders. Yun lang. So, yung responder entry class naman, ito yung parang container na nag-hold ng key, value, and deleted. So, yung string key, ito yung nag-identify ng responder. And yung responder value, ito naman yung actual responder na object. And yung boolean deleted, ito yung nagmamark lang sa isang key na deleted without actually deleting it. So, punta naman tayo sa responder map na class. Ito yung ating custom hash map. And meron itong object na table array. Ito yung nag-hold ng entries. Meron din tong int capacity, int size. So, meron tong responder map method. So, ito yung nagke-create and nag-initialize ng hash map bago mag-store ng key at value. Next, meron din tong next power of 2 na method. So, ito yung naghahanap ng smallest power of 2 na mas mataas or equal to sa int n. Next is the hash method. Ito yung nagko-convert ng string key sa index, sa array index, para malaman ng program kung saan nakastore yung key sa loob ng hash table. Next is the put method. Ito yung nag-i-insert ng key at value sa custom hash map. And ito yung dinagahanap kung saan nakabilong yung key using the hash function. And nire-resize din niya yung table pag puno na. The last is the hash method. Ito lang yung nagre-resize ng hash table pag puno na. And that's all po. Thank you. Hello everyone, I'm Crystal J. Labine and I'm going to explain our code when it comes to responders when it comes using hash table.
So, let's start po since meron po siyang 4 na method. So, the first one po is the get string key method. So, ito po yung method na ginagamit para hanapin natin yung specific responders gamit po ang kanilang key or parang ID po nila. So, how it works po is, una is kukunin po natin yung index gamit ang hash key, and then magpe-perform po siya ng linear probing, na ibig sabihin po is i-check niya yung mismong table starting from the hash index. And kung may laman is i-check niya kung hindi deleted at parehong key po siya. Kapag match po is ibabalik niya po to yung mismong value sa responder object po natin, and kapag nakita niya naman po na null yung slot ay ibig sabihin talaga is yung key is wala po talaga laman, is i-return niya po is null. And then, we also have the second method, which is the all responders method, kung saan po is ginagamit para po kunin natin lahat ng responders na currently active sa hash table. So, paano po ito nangyayari? So, gagawa muna po tayo ng bagong array and equal po siya sa dami ng ating mga responders. And then, iikot po siya sa ating buong table, and kapag ang entry po natin ay hindi null at hindi deleted, is ilalagay po natin siya sa array, at pagkatapos po ma-fill is ibabalik ang array sa lahat po ng ating mga responders. And then po, for our third one naman po, which is the emergency class, ito po yung blueprint ng isang emergency case. So, ano po ba yung properties po nito? So, we have the ID or yung unique ID ng emergency. We have the type or the type of the emergency, location kung saan po nangyari, and then yung urgency or level ng urgency. So, ang constructor po nito is pag gumawa po ako ng bagong emergency object, isi-set niya lahat ng values. Isa-set niya po lahat ng values at ilalagay niyo po to sa string method, at ginagamit po to para ma-display po yung emergency in a readable format po. So, for our last one naman po, which is the emergency node, ito naman po yung node para po sa binary search tree or our BSTs ng mga emergency. So, ang components po nito is yung data or yung actual emergency object, left or yung left child node, and yung right or right child node. Pag gumawa po tayo ng bagong emergency node is ilalagay niya po yun sa ating emergency data. Tapos, yung left at right po is yung magiging null muna. So, in short po, ito po yung tuldok yung mismong node ng tree na mag-hold po ng isang emergency sa may left at right sa mismong ating binary search tree structure. Dangal, greetings everyone. So, dito naman tayo sa emergency BST class. So, ano bang ginagawa ng urgency BST class? Nag-i-store lang siya ng lowest urgency levels to highest urgency levels. Baling ginamit namin dito is binary search tree, which is kung lowest siya or mababa yung urgency level niya is mapupunta sa left, then kung mataas naman is mapupunta sa right. Then punta tayo sa code. Meron tayong private emergency node, nag-declare lang naman siya ng root variable na which is on the top of the tree, binary search tree. Ayan, then meron tayong constructor na initialize niya yung root is equals to null. Then insert method, meron tayong root equals insert rec with the parameter of root and e variable name. Then system out dot print stored in BST, which is a confirmation na kung nasaan yung correct position. Then meron tayong recursion na insert rec, which is yun nga yung tinawag sa insert method. Ayan, meron tayong private emergency insert rec na tumatanggap ng may dalawa siyang parameters na kung yung node is equals to null, i-return niya na kaagad yun na wala ng laman. Then if that urgency is less than node, that data urgency, mapupunta siya sa left. Ibig sabihin, mababa yung urgency level. And kung mag-true man yung else, is mapupunta siya sa right, then paulit-ulit na lang yun, which is recursion. Dito naman tayo sa return node. Ibabalik na yung node kung may laman or wala. It's either way. Then, meron tayong check if empty. Meron tayong boolean type na is empty. Bale, gagamitin lang naman siya for error checking. Return root is equals to null. Yun lang. Then, meron tayong
get most urgent na method. Bale, emergency node current equals to root. Yun lang yung laman niya. It starts at the root. Then, meron tayong current that right is not equals to null. Moves to the rightmost node because higher urgency goes right. So, this node holds the highest urgency. So, dito na nga na-store yung highest urgency sa get most urgent method. Yun na nga. Then, i-return nito yung pinakamataas na urgency level. This only views the most urgent. It does not delete it. It just stores. Then, meron tayong delete most urgent. Dito naman is mangyayari yung deletion ng most urgent. Delete most urgent method. Then, nag-declare tayo dito ng array, emergency, which na may variable name na out equals new emergency with index na may isang laman. Index. Array siya kasi. Then, root is equals to, ayun, tinawag yung delete rec kanina. Yun yung laman niya ng root natin dito. And, i-return out equals 0. Ibig sabihin, isa na lang ang laman. Removes the most urgent emergency from the tree. Uses an array so the method can return the deleted data. Private emergency node, delete rec. Meron tayo, ito uli, recursive deletion. Ayan, kung walang laman yung right, yun, node.write is equals to null. Ayan, ibabalik na siya. This node is the most urgent. And out 0 equals node.data. Store the deleted emergency. Return node.left. Replace this node with its left subtree maintains BST structure. Ayan. Node.write equals delete rec node.write and ayan, ang laman lang naman ng node.write natin is yung delete rec, which is yung recursion kanina. Then, ibabalik yung na-store sa node kasi may return type siya. And ayan lang. So, yun lamang po. Dito na po nagtatapos ang aming finals project presentation. I hope po na mas naging malinaw o malinaw po yung aming pag-explain ng aming code. And of course, yung pinaka naging concept po ng aming system. Thank you so much po, Sir Pat.